Hi everyone! Welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Diyos sa oras na ito at muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay patuloy na kapakinig ng kaniyang mga salita. Amen? So purihin ang Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos ngayong oras na ito. Pagpalain kayong lahat ni Lord at sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines and all over the world. Welcome po everyone sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family, sa lahat ng mga disciples, mga leaders sa Camarin Family. Pagpalain kayo ni Lord at welcome sa oras na ito. Amen. So ngayon ay dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral patungkol po sa declaration ni David, sino ang Diyos sa buhay niya. Nasa ikalawang bahagi na po tayo at bibigyan muli natin ng emphasis yung mahalagang keyword, pangalawang keyword na ating bibigyan ng emphasis dito sa ating foundation verse na binabasa sa book of Psalms 18 verse 2. So, but before that, tayo muna yumuko at manalangin. Lord, thank you once again sa oras na ito. We entrust into your hands, O Lord, ang pag-aaral muli namin ito ng salita. Pagpalain niyo po muli ang lahat na naka-tune in sa oras na ito, Panginoon. Purihin ko Diyos. Hallelujah. At patuloy na may task ka, maluwalhati ka, Panginoon, sa pag-aaral namin ito ng salita. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so pinagpapatuloy natin ang ating pinag-uusapan. Ang ating topic na tinatalakay ay patungkol po sa declaration ni Haring David. Sino ang Diyos sa buhay niya? Amen? So, some declaration of King David, who God is in his life. Sino ang Diyos sa buhay niya? So, yun po yung ating tinatalakay. So, sabi ng ating binabasa sa ating foundation verse, the Lord is my rock. Psalms 18 verse 2, King James Version, sabi dyan, the Lord is my rock, sabi ni David, and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Hallelujah. So, magandang basahin naman po sa ang Biblia sa Tagalog. Sabi diyan, ang Panginoon ay aking malaking bato, sabi ni Haring David, at aking kuta, at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa kanya'y manganganlong ako, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Hallelujah. Amen. So, purihin ang Diyos. So, sino ang Diyos sa buhay ni Haring David? Amen? So, pinag-aralan natin nakaraan, tinalakay natin yung unang keyword. First, dapat ito rin ang declaration natin that God is our Savior and the rock of our salvation. Amen? He is our Savior, the rock of our salvation. So, yan po ang declaration ni David, my rock of my salvation. So, yan po yung ating tinalakay na nakaraan. So, ngayon, bibigyan naman natin ng emphasis yung salitang fortress. Amen? So, anong sabi ni David? The Lord is my rock and my fortress. Amen. So, pangalawa, na declaration ni David, He is, sabi niya, He is my fortress. Sino yun? Si Lord. Ang tawag niya sa Panginoon, ang declaration niya, fortress. So, meaning, ibig sabihin sa Tagalog po ng fortress, ibig sabihin, kuta, tanggulan, muog. Yan. So, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, siya yung ating kuta. Siya yung ating tanggulan. Siya yung ating muog. Hallelujah. He is our fortress. Yun ang declaration ni David. So, dapat ganun din naman ang declaration natin sa buhay natin. God, the Lord is our fortress. Siya yung ating kuta. Ang Panginoon ang ating kuta. Amen? Tanggulan, muog.
So, sarili ko ang Panginoon ng aking kuta. Muog. Tanggulan. According sa Psalms 18 verse 2. Hallelujah. Yun po yung pangalawang declaration ni David. So, ibigyan natin ng emphasis. Itong pangalawa, the Lord is my fortress, sabi ni David. Okay? So, take note. Simple explanation about the Lord is my fortress, sabi ni David. Amen? So, the Lord is my fortress, ayon sa declaration ni David, at maging sa buhay natin, pag diniklara natin that the Lord is our fortress, o sa sarili ko, dideklara ko, the Lord is my fortress, that means, is expression that signifies God as our stronghold. Amen? So, if we declare that the Lord is our fortress or high fortress, mataas na kuta, mataas na tanggulan, is a expression that signifies, hallelujah, signifies as our stronghold ang ating Panginoon. Amen. So a place of safety and refuge. Psalms 46 verse 1, ano sabi roon? The Lord is our refuge, a very present help in trouble. Yan po ang ating Panginoon. So, pag diniklara natin na si Lord ang ating high fortress, that signifies as our stronghold ang ating Panginoon. A place of safety. Ang lugar na kung saan ligtas tayo. Amen. And refuge. Hallelujah. In Psalms 18 verse 2, NIV, it describes God as a high tower where we can find security and protection from our enemies and troubles. Amen. So, purihin ng Diyos. Take note, just as a fortress provides strong defense, and elevated vantage, amen, hallelujah, so elevated vantage points to see approaching danger. God is our ultimate stronghold, amen, who offers us safety, strength, and a place of shelter in times of need. Purihin ng Diyos. So, just as a fortress provides strong defense, kung paano po yung kuta, muog, nagbibigay ng matibay na depensa, and elevated vantage, so points to see approaching danger. Amen? So, mabilis nating makikita pag mayroong mga paparating na kaaway, halimbawa, mga danger, mga nakakatakot. Siyempre, pag may paparating ng kaaway, makikita mo kaagad pag na-elevated ka, nasa taas ka. Amen? So, God is our ultimate stronghold. Amen? So, who offers us safety? So, take note, nag-aalok po ang ating Panginoon ng kaligtasan, strength, protection, nag-aalok ang Lord ng protection, safety, strength, kalakasan, and a place of shelter. Amen? In times of need. Purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante dinideklara natin, the Lord is our fortress. Kaya ngayon ang declaration ni David, matibay na kuta ang Panginoon. Amen. So take note again, by acknowledging God as our high fortress, sa pagkilala natin na ang Diyos natin ang pinakamataas na kuta, hallelujah, so we affirm that means uphold our trust. Amen. So we affirm our trust in His sovereignty. Amen. Hallelujah. Power and ability to guard and preserve us in all circumstances. Wow. Purihin ang Diyos. So pag ina-acknowledge natin, kinikilala natin, ang Diyos ang ating mataas na kuta, tanggulan. So we affirm
or we uphold our trust, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, in His sovereignty, ha? Sa kanyang kataasan at kapangyarihan, power and ability, ang kanyang kakayanan, saan? Upang tayo gwardyahan, to guard us and preserve us, ha? In all circumstances. So ano ang mga circumstances natin pinagdadaanan? If we acknowledge that our God is our high fortress, ha? So, yan dyan po ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Siya yung mag-guard sa atin. Ha? Siya yung mag-preserve sa atin. Amen? In all circumstances. Why? Because our God, ang ating Diyos, mayroon siyang ability. Amen? So, mayroon siyang kapangyarihan to preserve us, to protect us. Amen. Purihin ang Diyos. 2 Samuel 22 verse 2. Ano po sabi ng Bible? And he said, the Lord is my rock and my fortress. So, mula sa bibig ni David, lumabas sa kanyang bibig, the Lord is my rock and my fortress. Kung paano nabanggit niya kanina sa Psalms 18 verse 2, nabanggit niya, the Lord is my rock and my salvation. Dito rin po sa 2 Samuel 22 verse 2, the Lord is my rock and my salvation. Amen. So, purihin ang Diyos. Hallelujah. Kung nagbabasa kayo ng Bible, yung panahong hinakabul-habol sa ni Saul, so, nagtago sila dun sa batuhan So, hindi sila nakita ni David, ni Saul. Kaya nasabi niya, the Lord is my rock. Kasi doon sa yungib na kilang pinagtaguan, ligtas sila. Amen. Higit sa lahat ang ating Panginoon. Amen. Siya yung bato ng ating kaligtasan. Amen. So, doon sila nagkuta. Si David, 10 ng kanyang mga kasama. So, hindi po sila nakita niyang kaaway ni Saul. Ligtas po sila. Kaya nasabi niya, the Lord is my rock and my fortress. Amen? Purihin ang Diyos. So, 2 Samuel 22 verse 2. Psalms 91 verse 2, ano sabi ng Bible? I will say to the Lord, sabi ni David, He is my refuge and my fortress. So take note, hindi nawawala sa bibig ni David kahit sa iba-ibang mga verse. Psalms 18, malayo na yon. Psalms 18 verse 2, nabanggit niya, the Lord is my rock and my fortress. Ang layo na ng agwat. Pagdating sa Psalms 91 verse 2, hindi pa rin nawawala sa bibig ni David na ang Panginoon ang kanyang fortress. So, ibig sabihin, hindi siya nakakalimot. Kahit malayo na yung agwat, malayo ng tinakbo. Just imagine, chapter 18. Ilan chapter ang agwat? Chapter 92. Chapter 92 na, verse 2. Binanggit niya, the Lord is my refuge and my fortress. My God, in whom I trust. Okay? My God, in Him will I trust. Amen? So yun po, si David, matindi yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung tiwala niya na ang Panginoon ang kanyang kuta, tanggulan. Amen? Hallelujah. So dapat ganun din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Gayahin natin si David. Declare it every day and night, that the Lord is our rock and high fortress. Amen? Purihin ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, napaka-importante po na ang Panginoon ang siyang gawin nating kuta, tanggulan ng buhay natin. Kasi sabi nga, pag kinikilala natin ang Panginoon, na siya yung ating high fortress, we affirm. So, by acknowledging God as our high fortress, we affirm
our trust in His sovereignty, in His power, in His ability to guard us, to preserve us in all circumstances. So every time we declare that the Lord is our high fortress. Amen? Hallelujah. So we affirm our trust in His sovereignty. So napaka-importante pagtiwala natin sa Lord. So we affirm our trust in His power. Our God is a powerful God. Amen? Makapangyarihan ng Diyos natin. Lahat ng mga kaaway ng Panginoon ay hindi magtatagumpay. Amen? So Satanas may kapangyarihan yan. Yan ang kanyang pakay. Magwasa. Sumira. Pumatay. Kaya makikita natin ngayon sa mundo natin ginagaluhan. Laganap ang kasamaan. Laganap yung mga aksidente. Makikita natin sa mga kalsada natin, mga nanonood kayo ng balita. Truck na wala ng preno, inararo yung mga sasakyan. 7 patay. Truck na naman, inararo yung mga sasakyan. 4 ang patay o 5 patay. Kagagawa ng diablo yan. Kasi yan yung kanyang pagpunta rito sa mundong ito. John 10:10. Sinabi ni Jesus na parito ang diablong sa taas. Para magnakaw, pumatay, magwasak, sumira. Amen? Yun yung kanyang misyon. Pero nasabi ng Panginoon na parito siya. Para hatiran tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Kaya ang ating Panginoong Hesus, mayroon siyang kapangyarihan. Para tayo po ay ingatan, pagpalain, pasaganain ang buhay natin. Amen? Mayroon siyang kapangyarihan para i-preserve ang buhay natin. Kaya nga, yun ang ulit-ulit kong binabanggit po dito. By acknowledging God as our high fortress, we affirm our trust in His sovereignty. So, inuulit-ulit ko po ito kasi napakaganda po itong message na ito. Pag dinideklara natin si Lord ang ating high fortress, we affirm our trust in His power. Amen. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. He is powerful God, omnipotent God. Amen. Mayroong kapangyarihan ng Diyos para tayo ay ingatan. Amen. So, by acknowledging as our high fortress, ang ating Panginoon, acknowledging God as our high fortress, so, we affirm, amen, our trust in His ability. God has mayroon ang Diyos abilidad para tayo ay ingatan, i-preserve. So, by acknowledging God as our high fortress, we affirm our trust, amen, in His ability and to guard us and preserve us in all circumstances. Purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay manampalataya, manalig sa ating Panginoon at ideklara natin sa bibig natin that the Lord is our high fortress. Siya yung ating mataas na muog, mataas na kuta. Amen? Kayang-kaya niya tayong protektahan laban sa masasama. Amen? Kayang-kaya niya tayong protektahan laban sa mga masasama na lumalaganap sa mundong ito. Amen? Nandun po ang proteksyon ng Diyos sa bawat
anak ng Diyos, sa bawat nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya, every day, day and night, palagi natin ideklara sa bibig natin. Amen? Sino ang Diyos sa buhay natin? Amen? Sabi ni David, ang unang pagkilala ni David kung sino ang Diyos sa buhay niya, the Lord is my rock and my salvation. Pangalawa, the Lord is my fortress, my high fortress. Amen? Ang Panginoon, ang kanyang mataas na kuta. So dapat ganoon din po tayo. Deklara natin araw-gabi, the Lord is the rock of our salvation. Deklara natin araw-gabi that the Lord is our high fortress. Para anumang problemang dumating sa buhay natin, wala tayong dapat ipag-alala. Kasi ang Panginoon ay may kakayahan. Pag dinideklara natin na siya ang ating high fortress, mayroon siyang kakayahan. Kinikilala natin ang kanyang kakayahan, itiwala tayo sa kanya na kaya tayong ingatan ng Diyos, kaya tayong samahan ng Diyos, patnubayan ng Diyos, at i-preserve ang ating buhay. Tandaan natin ang ating Diyos. Siya po ay nag-aalok sa atin, nag-o-offer sa atin ng alin? He offers us safety, strength. Bakit? Kasi siya yung place of shelter. Ang Panginoon is a place of shelter in times of need. Purihin ang Diyos. So, yun po ang ibig sabihin po ng declaration ni David, the Lord is my high fortress. Amen? So, that means, pag sinabi natin the Lord is our high fortress, is the expression that signifies God as our stronghold and a place of safety and refuge. Amen? Purihin ang Diyos. So, dyan lang po muna tayo magtatapos. So, I hope po na mayroon po tayong naunawaan sa pangalawang declaration ni David. So, dapat yan din ang declaration natin. Gayahin natin si David. The Lord is the rock of our salvation and our high fortress. Amen? So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo sumandaling yumuko at manalangin. Lord, thank you once again sa oras na ito, sa iyong mga salita namin napakinggan, na tunay nga po Diyos, kagaya ng declaration ni David, that the Lord is the rock of his salvation and high fortress. Yan din pong aming declaration that the Lord Jesus is the rock of our salvation and our high fortress. Father, we thank you. We glorify your holy name. Taas lamang po natin ating kamay. Sundan natin ang mixing prayer na ito at kilalanin natin si Lord na siya ang ating high fortress. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Salamat po. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. So, kunting reminders lang po. Every Sunday, patuloy po kayong in-encourage na dumalo. 9 o'clock in the morning, doon lamang po yan sa may tapat ng LB Town Center. May Camarin Road, Caloocan City. Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Doon lamang po yan sa may Hillcrest Gate 2. At may building po roon na sa Bagan Building. Sa ibaba po ay City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. So, I encourage everyone na makapasyal po kayo roon. At ganun din po. Every Wednesday, tuloy-tuloy po ang ating intercessory prayer. 8 p.m. through Google Meet. Every Saturday, 8 a.m. on-site prayer. Doon mismo sa church.
So, tuloy-tuloy po yung ating panalangin po doon. At siyempre yung ating midweek service through FB Live sa ating FB page ng GCSGO Kamarin Family. So, nagpapatuloy po yan every Thursday, 6:30 p.m. So, I encourage everyone na mag-like din po tayo sa ating FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Kamarin Family. Amen? So, God bless everyone. Pagpalain kayong lahat ni Lord. Bye-bye.